Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon edition. Police reports. Hospital reports. Market reports. Weather update. City Hall and Capitol reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Reports Afternoon. Vice Alcalde ng Datupiang Maguindanao del Sur, Attorney Omar Samama, sugatan ng pagbabarilin. Bandera. Kawani ng LGU Mataram patay matapos pagbabarilin itong araw ng Linggo. Bandera. Bandera. Headlines. Payong-payong driver patay sa insidente ng pamamaril sa lungsod ng Cotabato. Bandera. Bandera. Headlines. Cotabato City Vice Mayor Butch Abu na babahala sa mga sunod-sunod na mga karahasan sa nasasakupan. Bandera. Bandera. Headlines. First Barm Parliamentary Election na gaganapin sa October 13, 2025, opisyal na matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nasabing usapin. Bandera. Bandera. Headlines. Higit sa 6 na milyong piso na halaga ng shabu nasamsam sa ginawang operasyon ng PIDEA Barm sa Sulu, High Valley Target, arestado. Bandera. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera, araw po tayo ngayon ng Lunes, ika-24 sa buwan ng Pebrero 2025. Napapanood sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable at napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJN-FM. Maging sa inyong mobile phones, mapapanood live sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita, Savino Heberola. At ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita. Vice Alcalde ng Datupiang Maguindanao del Sur na si Attorney Omar Samama, sugatan ng pagbabarilin. Aktual na pamamaril sa opisyal na kuhanan ng video habang ito ay nagbibigay ng talumpati sa barangay Magaslong sa bayan ng Datupiang sa pagtutok ni Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Datupiang Vice Mayor Omar Samama ng pagbabarilin nitong umaga ng Lunes sa barangay Magaslong, Datupiang Maguindanao del Sur. Agad naman na naisugod sa ospital ang Vice Alcalde matapos na masugatan sa insidente. Ayon sa impormasyon ng Bandera News TV Cotabato mula sa otoridad, tinamaan umano si Samama sa kanyang tagiliran kasagsagan ng kanyang pagbibigay mensahe sa ginanap na convergence program ng lokal na pamahalaan ng Datupiang. Kasalukuyan nang nagpapagaling ngayon ang opisyal sa pagamutan at nasa stable na umano ang kanyang kondisyon ayon sa report ng Maguindanao PNP. Mariing kinondena ng Ministry of Interior and Local Government ng BORM at Provincial Government ng Maguindanao del Sur at lokal na pamahalaan ng Datupiang ang nangyaring pag-atake sa opisyal ng Datupiang habang isinasagawa nito ang kanyang tungkulin bilang isang opisyal ng lugar. Samantala, hinihiling naman ng militar sa publiko at netizen na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon hinggil sa insidente sa social media. Ayon sa 6th Infantry Battalion, ito ay upang hindi maantala ang ginagawang investigasyon ng otoridad at maiwasan ang kaguluhan. Kinokondena rin ng 6th Infantry Campilan Battalion ang naturang insidente.
Sa kanilang pahayag, tinitiyak umano ng kasundaluhan at kapulisan na sila ay naka-alerto at nagsasagawa na ng masusing investigasyon sa nangyaring insidente at mapanagot kung sino man ang nasa likod nito. Kung kaya't panawagan nila sa publiko na maging mahinahon at ipaubayan na lamang sa otoridad ang insidente upang mabilis na malutas at mapanagot ang mga nasa likod ng krimen. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rasid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita sa lungsod ng Cotabato, isang payong-payong driver ang bagong biktima ng pamamaril patay itong araw ng Linggo. Batay sa paunang investigasyon ng kapulisan, agawan sa pasahero ang isa sa mga motibo ng pamamaril. Sa pagtutok ni Riza Kamid, Kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Live Report. Payong-payong driver patay matapos pagbabaril ng riding tandem suspect alas 6 ng gabi sa San Vicente Street, Barangay Rosarito 9, Cotabato City. Sa report mula sa PNP, kinilala ang biktima na si Mael Suarez Malang, residente ng Barangay Samba, Dato del Sinso at Maguindanao del Norte. Isa sa nakikitang motibo ng PNP sa krimen ay dahil umano sa agawan ng pasahero na nauwi sa pamamaril sa biktima. Naisugod pa sa pinakamalapit na pagamutan ng biktima, ngunit kalaunan ay binawian rin ng buhay. Mayroon na rin sa ngayong person of interest sa nangyaring krimen, ngunit patuloy na iniimbestigahan ito ng kapulisan. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, kawani ng LGU Matalam patay matapos ng pagbabarilin habang binabagtas ang daan lula ng kanyang pickup truck sa bahagi ng Barangay Poblasyon Matalam, North Cotabato nitong araw ng Linggo. Magbabalita si Yani Abdul Rasid, Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Patay ang empleyado ng Matalam Local Government Unit matapos na pagbabarilin habang sakay ng kanyang pickup truck sa bahagi ng Barangay Poblasyon Matalam, North Cotabato, umaga ng Linggo, February 23. Ayon sa ulat, kinilala ang biktima na si Joseph Ferdinand Boyet Jimenez, employed driver ng LGU Matalam na residente ng Lampayan, Matalam. Sa inisyal na investigasyon, minamaneho ng biktima ang isang pickup truck nang biglang pagbabaril ng hindi pa tukoy na suspect. Posible rin umanong madaling araw pa nitong Linggo, pinaslang ang naturang biktima. Makikita sa video na mayroon pang mga tama ng baril ang minamanehong pickup truck nito at napunta sa gilid ng National Highway ang biktima matapos mawala ng kontrol sa pickup truck dahil sa pamamaril. Kasalukuyan pa rin iniimbestigahan ng PNP kung ano ang motibo at sino ang nasa likod ng pamamaril. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rasid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitang may kaugnayan pa rin sa pamamaril, serya ng patayan at karahasan sa Maguindanao del Sur at iba pang lugar nakababahala o nakakabahala na ayon sa Bangsamoro Daro Lifta. Ang detalye sa pagtutok ni Yani Abdul Rasid, Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Bangsamoro Daro
Ifta Mufti Sheikh Abdul Rauf Gialani ang katanungan ng media sa Islamic perspective ng nangyayaring karahasan sa Maguindanao del Sur at iba't ibang lugar sa BARMM. Ayon kay Mufti Gialani, isang malaking kasalanan para sa isang Muslim ang pagpatay. Kaya naman hinihiling nito na yung nalalapit na ang buwan ng Ramadan na magkaisa, iwasan ng kaguluhan at karahasan at pairalin na lamang ang pagmamahalan, pagbibigayan at palakasin ang pananampalataya sa relihiyong Islam. Ang may kasyanan ulan-ulan ng Ramadan na Allah Ta'ala imitaruhan sa Quran, sa Suratul Baqarah, Tigo Allah Ta'ala, kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Iniwagib, iniparadusar kanu tigo Allah Ta'ala suka puasa sa mana bunso kina wagib kina baliugat kanu nang onasar kanu mga tao, ndu kanong baloy mga magirik sa Allah Ta'ala. Yaman na magirik kanto sa Allah Ta'ala na maginugot sa hindi kasuguan Allah Ta'ala, janggilan yan so inisapar Allah Ta'ala. May kambaloy so ta magirik sa Allah Ta'ala na kalinyan sa kanino Allah Ta'ala na tuwa tao na langon ng galabag kanina mapia na tariman Allah Ta'ala innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Yapat tariman Allah Ta'ala galabag ka na tao na amay kasutawan to na magirik sa kanino Allah Ta'ala. Tuwi kapiananin na gaysa-isa so langon ng mga tao sa pidaruban niya ba kapuasa. Dokan, isa sa kabarujo kapuasa, isa sa kapambuka sa kapuasa. Na bayanin nito pagkatuturo na kailangan sa pidarwa isa-isa. Mana na masaumpong sulangon ng mga tao. Uway, salako kanu pa makabatal. Salako kanu pa makabatal sa kanu puasa. Adanwalo timan pagkabatal sa puasa, pagkabinasa sa puasa na tao. Na salako ruba na importante na akadzanggilan na tao na kawalazur. Kadalo sa mga kabudod, kapamagakal, kapamlibak. Kabanaro sa kanong mga salako sa kasamarat kagina adang kadaro nabi man lam yada' qawla az-zuri wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syaraba. Teni tao tigo nabi dinin itagak so kadaro sa kapamagakal kambutod nango kanggalbag sa inisapan marat na dana sisitan wa Allah Ta'ala kanu dinin kapaggan dinin kabaginam. Dana sisitan wa Allah Ta'ala kanu puasa ni nanto di kailangan ng Allah Ta'ala. Adun pa makabatal sa puasa. Tuwi pinakapaganayan na importante taga kanu tao atau kajanggilan tao na supa makabatal kanu puasa mana kambara juma mana sukang galubok kutiwalay sa kanu galubok kanilan sa mapita kanu Ramadan kakan kainom nanggo so kapanguta sa padiwaban nanggo so mga kuana higyam kapag gulang sa rugo sa kuana tandukan sa Maguindanao. Bali tuwa pa makabatal bento ba sa puasa. Siya kanu mapita kanu Ramadan. Siya kanu magabi na dak na ito bawal langon. Amay ka di bajambayang itaw na siya kanu kadakalan atau kakibarong mga ulama na di matarima. Kagina syarat katarima, kondisyon na katarima kanu amal utaw na madan sa kanisa tito Muslim. Mana na barite sa Allah Ta'ala na sunabi na yanin pidaro na so tao di jambayang di kanas kanipad kanu mga Muslim. Tumatoy diyan to kapag katarima kanu puasa ni. Na namba na dahilan sa Islam kaginaya pidon Allah Ta'ala sa Quran kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmus siyama ila al-layl. Tigo Allah Ta'ala kang kanu inam kanu tama na di mele so bukang liwayway taman sa isampe no so puasa no tigo Allah Ta'ala sa kanu magabi mana di kana taman sa mudo ka ilal layl taman sa magabi o di maka sedap so senang na di ka pa kaya pembuka uway niya ba mga pagari nami mga bangsa muro ataw kan tendensan na katawantan no iso padsa masla kadusan Rusa Allah Ta'ala na sukabuno sa kanutaw paritiyaya. Adang kadano nabi tingin so katlul mu'min la zawalud dunya ahwan walallahi in katlil mu'min o kama sallam. So kabinasa ka awanu dunya niyapan mapaggag kumin sa kabuno kay mati sa taw paritiyaya.
mana masla kadusan kabangimatay niya. Niya na papadyabutan namin sir kanu mga bangsa muro. Apyangin na manggulad niya kagina padi niya sa tanda sa yaman na naramigan ni umurad dunya. Mga gan mabangkit sa dunya na al-harj. Ya pato na harj ti gunabi pinanuduli na kasratul qatl madakli kang buno-buno. Nagganggulan niya. Ugid na adan pa panduano nabi anasita na di manibabas utaw. Di manibabas utaw, janggilan utaw. Ami kamawad menya ba atimpo nayapid daw nabi ting kun Abdullahil maqtul wala takun Abdullahil qatil. Adan kasuginawan kay yato mi sa kay mabuno kuminda sa kay mamuno. Ha? Yay mana di ka banibaba. Kung bunong ka, imatayan ka, shahid ka. Sa kanu, yay mana padinidwang ka. Nanya ba, so para sa langon ng mga pagari nami, ingatan tano ka, so tao amas, may mana, mimatay sa tao paritiya sa Allah Ta'ala na, madakli mga masta ikadusanin na ba nga pasar kanyo sa gayamori. Sa kwa sa manan na adan napasa da programa uman magabi, anang programa i-prepare no Bangsamoro government man na so nagkadatabang nga siya ba so BDI Bangsamoro Darulipta gusto Bangsamoro Wali gusto kwa na OCM na nagkadatabang nga siya ba sa uman magabi na adang programa pagkunti sa Quran kapagkunti sa Quran gusto kapambatya kapambasa sa Quran gusto kapamemorize nang gozo adon mga muhadara adon mga sermon kanon to ba uman magabi insyaallah taala adon mga piermyo ninto sa kanon tani mapamili maka first atau ka adon makuan na mas kuan ipanan to sheikh mas kuan na way adon mga gift way adon mga gakwan yan. Edition. Samantala sa lungsod naman ng Cotabato City PNP Director Police Colonel Jibin Bungkayaw, sinisiguro na walang kaugnayan sa nalalapit na eleksyon ang mga naitatalang shooting incident sa lungsod. Sa pagtutok ni Raiza Kamid, kabanderang Raiza Bandera mo. Bandera Live Report. Binigyang diin ni City PNP Director Police Colonel Jibin Bungkayaw sa ipinatawag na press conference na ang lungsod ng Cotabato ay zero election crime related. Bagamat may ilang shooting incident na naitala sa lungsod ng Cotabato ngayong buwan ng Pebrero, ay sinisiguro ni Police Colonel Jibin Bungkayaw na wala itong kaugnayan sa nalalapit na halalan sa May 12, 2025. Ganun pa man, ayon sa Hepe ay magtutuloy-tuloy ang paghihigpit ng seguridad tulad ng PNP checkpoint, Kapkap Bakal at ang pagdaragdag ng mga outpost upang mas mapalakas ang seguridad sa lungsod ng Cotabato. All these shooting incidents are not election related because we have not seen any indicators or any circumstances that link or lead to saying that these shooting incidents are election related. These are more on personal grants as well as redo for that matter. Next slide. Shown also is our preparation for election. Ongoing po yung categorization and validation natin on election areas of concern. As of this date, Cotabato has 27 barangays in yellow category or areas with security concern, while 10 category in areas with immediate security concern. Hopefully, no red category will be validated or categorized in Cotabato City. And this is based on the historical data as well as the present situation of Cotabato City. Next slide. For preparation of election, monitoring of election-related incidents, zero po tayo, wala tayong, hopefully, walang election-related incidents from January 12 to date.
as far as our election period is concerned. We had also conducted 3 City Joint Security Control Center conference with COMELEC, AEP, PNP, and Coast Guard to discuss preparations of elections as well as other strategies to be used for a free and honest and orderly election. Bandera Reports Afternoon Edition. Matapos sa naging pahayag ni City Director Police Jevin Bungkayaw, ikinababahala pa rin ni Cotabato City Vice Mayor Butch Abu ang mga sunod-sunod na mga karahasan sa nasasakupan tulad ng mga kaso ng pamamaril sa syudad. Sa pahayag ng Vice Alcalde, ilang mamamayang lungsod na at city stakeholders ang nagpaabot ng kanilang pangamba matapos ang mga naibabalitang karahasan, lalo na't umiiral ang gun ban at papalapit ang holy month of Ramadan o pag-aayuno ng mananampalatayang Islam. Hindi naman maiwasang questionin ng mamamayang lungsod at ilang opisyal ang ginagawang hakbang ng law enforcement unit sa pagpapatupad ng batas at posibleng mamuong takot sa kaligtasan ng bawat isa. Umaasa at umaapila si Cotabato City Vice Mayor Butch Abu sa buong hanay ng kapulisan, kasundaluhan, militar at sa kasalukuyang administrasyong matabalaw na bigyang solusyon ng usaping panseguridad at kooperasyon sa bawat ginagawang hakbang ng ika-17 sangguniang panglungsod sa pagpapanatili ng peace and order ng syudad. Live report. Magandang umaga po and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng tagapakinig. Opo, masyadong nakakabahala yung situation ng Cotabato City dahil po sa sunod-sunod na shooting incident, yung kasunod na 3 shooting incident. Isa sa loob mismo ng BGC Mall, sinundan ito sa may yung security guard. And sunundan din, same day, nung driver yata ng payong-payong. Then after that, yesterday, meron din nangyaring shooting incident na ang victim naman ay isang habal-habal driver. Nakakabahala ito dahil according sa statement ng public safety ay 100% safe city ng Cotabato City. And mukhang nagkakasulaman sila doon sa statement ng ating city director. Ang pwede lang po namin gawin dyan bilang legislators ay ipatawag yung ating pamumuha ng kapulisan. At yun ay yung ating city director, bagong city director, Colonel Cayo. At pati na rin yung public safety. And we are doing that in aid of legislation. And kung inyo pong malala last week, tinatawag na namin yung presensya ng ating kapulisan, pati na rin po yung MLP 5. Ibitahan natin sila doon sa concern din ng shooting incident and doon sa presence ng mga QRT na sinusweldohan ng city government. And until now, hindi pa rin nila nabibigay sa atin yung list ng hingin ng sangguniang palunsod and yung mga functions nila. Remember, gun ban po ngayon. Bakit may nangyayari pa rin until now na shooting incidents? Kung sinasabi ni City Director dahil hindi daw ito election-related, okay. Hindi natin pag-usapan dito ang election-related. Ang pinag-usapan natin ngayon, gun ban, bakit yan nangyaring shooting incident? Meron ba silang programang tap-tap? Bakit may nangyari pa rin shooting incident? Bakit may nakakalusot pa rin na mga baril dito sa Cotabato City? Tayo hindi natin alam baka yung pamilya natin madamay dyan. Diba? Yung bala walang pinipili. Baka namamasyal, likod ng Al-Nur, hindi natin alam. Diyan yung mga kamag-anak natin, pamilya, ba? O sino man. So, kailangan natin itong lusot, itong mga issue nito. Kami po sa Sangguniang Palunsod, kung ano man yung aming pwede magawa o kayang gawin bilang ako, bilang Vice Mayor at kasama yung aking mga councilors na aksyon
para mapigilan ito, para makahinto na ito ang problema natin sa Cotabato City. Gagawin po namin yan. At hinihingi lang po namin sa inyo ay kooperasyon. Dahil kung hindi po mag-cooperate yung tao bayan, mahirapan din po kami, pati yung ating mga kapulisan at pati na rin yung ating mga kasuduluan. So magtulungan po tayo para po sa Cotabato City. Maraming salamat. Bandera Report Afternoon Edition. Usaping politika, first barn parliamentary election gaganapin sa October 13 taong kasalukuyan matapos lagdaan ni Pangulong Marcos Jr. bilang ganap na batas ang resetting ng schedule ng halalan. Sa pagtutok ni Yani Abdul Rashid, Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Parliamentary elections sa 2025. Ito ay matapos na pirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang ganap na batas ang nagpapaliban o pagpapaliban ng first-born parliamentary elections ayon kay COMELEC Chairman Erwin George Garcia. Mula sa orihinal na schedule nito sa May 12, 2025 na ilipat ang first-born parliamentary elections sa October 13, 2025 ayon sa batas. Welcome development naman para sa Bangsamoro government ang paglagda ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa naturang batas at anila nagpapasalamat sila sa Pangulo sa pagsuporta sa Bangsamoro Transition Authority o BTA na mapalakas ang foundation ng autonomous governance. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rashid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Kaugnay pa rin sa usaping halalan, nagpalabas ang Bangsamoro Darul Ifta ng guidelines na naglalaman na fatwa o iligal na payo at opinyon sa pananaw ng Islam higil sa vote buying at selling of votes. Nakatanggap kasi ng kahilingan ang Bangsamoro Darul Ifta mula sa mga opisyal at mamamayan na humihingi sila ng guidance on the Islamic ruling ng vote buying at iba pang usapin hinggil sa botohan. Bilang tugon, muling pinagtibay ng mga eskolar ng Islam na ang pagbili at pagbibenta ng boto ay mahigpit na ipinagbabawal o haram ng Sharia dahil ito ay bumubuo ng hindi makatarungan kita sa pananalapi at lumalabag sa mga prinsipyo ng pagiging patas, katarungan at pananagutan. Sinisira ng batas na ito ang integridad ng elektoral at inaalis ang karapatan ng mga tao na pumili ng mga pinuno batay sa merito o katwiran. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, higit na sa 6 na milyong piso na halagaan ng droga o shabu na samsam ng PIDEA BARM sa naging operasyon nito sa Sulu. Magbabalita si Kabanderang Riza Kamid. Kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Live Report. Tiklop sa ikinasang drug buy-bust operation ng high-value target habang nakatakas naman ang kasamahan nito sa operasyon sa Barangay Tando, Bato, Luok, Sulu. Sa report mula sa PIDEA BARM, kinilala ang naares ng suspect na alias Dennis or alias Madge, 32 anyos na residente ng Barangay Mananti, Luok, Sulu, habang kinilala naman ang isang kasamahan nitong nakatakas sa operasyon na si alias Das. Na-recover ng mga operatiba ang isang puting eco bag na naglalaman ng isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng 1 kilo ng shabu na may halaga na 6.8 million pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng PIDEA BARM ang nahuling suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002
habang patuloy na pinaghahanap ng otoridad ang nakatakas na sospek. Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita, Ibandera. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV, Cotabato, ngayong araw ng Lunes, ika-24 sa buwan ng Pebrero 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team, ako ang inyong tagapagbalita, Savino Heberola, para sa pinakarespetado sa news and current affairs. Bandera News Philippines, Basta Balita, ibandera mo. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang